Maraming tao ang nalulunod na sa buhay. Maraming mga taong walang layunin, walang direksyon, walang kasiyahan. Sa sobrang sanay na sa mga negatibong pangyayari, hindi na nila binigyang pansin kung paano maging masaya. Hindi man lang sila naghanap ng tamang solusyon. Paano ka makakahanap ng tamang solusyon kung ikaw mismo ang naglimita sa sarili mo? Kung limitado lang ang iyong pag-iisip, mamumuhay ka rin ng limitado. Alam naman nating lahat na mahirap ang buhay. Paulit-ulit ko nang sinabi to. Pero wag natin yung gamiting dahilan para hindi tayo kumilos. May maraming pagsubok na nalampasan mo na. Di ba? May mga darating pang pagsubok na kailangan mong banggain. May kalungkutan rin at pagdurusa. Pero idadahilan lang ba natin to? Naniniwala ka ba na wala na talagang pag-asa? Naniniwala ka ba na ito na talaga ang buhay mo? Hanggang dito ka na lang ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hahayaan mo na lang ba na kukontrolin ka ng buhay? O ikaw ang magkukontrol sa buhay mo? Ngayon ay tuturuan kita kung paano itama ang pag-iisip mo. Number 1, matuwa ka pa rin kahit nahihirapan ka na. Mahirap bang maging masaya kapag nahihirapan ka na? Alam kong oo ang sagot mo. Pero sa tingin mo ba ay makakatulong ang pagiging malungkutin? Hindi, di ba? Mas lalong lulubog ang buhay mo kung hahayaan mo lang na ilulubog ka nito. Kapag palagi kang malungkot, mas lalo kang tatapak-tapakan ng sitwasyon. Alam mo kung bakit? Dahil hindi mo mapapansin ang mga magagandang bagay sa harapan mo. Nakapokus ka na lang kasi sa kadiliman. Huwag mong hayaan na ang maliit na pangyayaring yan ay kakain sa kaligayahan mo. Traffic lang, galit ka na. Isang negatibong salita lang ng isang tao, galit ka na. Hiniwalayan ka, sobra na ang reaksyon mo. Pwede ka namang magalit, wag lang araw-araw. At sa maliit na dahilan ng galit na yan, dinadala mo buong araw. Yan ang nagpapabigat sa buhay mo. Huwag mong bitbitin. Let it go. Hindi ba't ikaw lang din naman ang may kasalanan kung ba't ka nagkakaganyan? Kasi hinayaan mong maging ganyan ka. Ang pagiging masaya ay isang kagustuhan. Maaari mong piliing maging masaya. May mga bagay man na magpapalungkot sa buhay mo, pero nasa sayo pa rin ang huling pagpapasya kung magpapa-apekto ka ba o hindi. Bear this in your mind. Life will always throw you discomfort, but don't react negatively. Ikaw lang ang may kontrol sa nararamdaman mo. Ipangako mo sa sarili mo na gagawa ka ng positibong bagay araw-araw. Kapag ginagawa mo yung pangako mo, mas lalong tatatag ang buhay mo. Wala nang makakapigil sa'yo. Alam mo ba kung anong tanging makakapigil sa'yo? Ikaw lang naman. Ang limitadong pag-iisip mo. May kanya-kanya tayong sitwasyon at dapat rin nating malaman na sa bawat sitwasyon ay may solusyon. If you're sending positive energy into the world, positive things are attracted to you. Marami namang positibong nangyari sa paligid, di ba? Hindi mo lang napapansin dahil nababalot ka ng negatibong pangyayari. Number 2, ang daming bagay na mapapasalamatan mo. Mahirap bang intindihin yan? Hindi lahat ng mayaman ay masaya. At hindi rin lahat ng masaya ay mayaman. May mga taong walang-wala rin sa buhay, pero makikita mo ang wagas nilang mga ngiti. Minsan ba'y naiisip mo kung bakit ganun? Masaya sila dahil pinapahalagahan nila ang mga maliit na bagay na nakamit nila. Bakit may mga mayaman na hindi masaya sa kanilang buhay? Kasi hindi sila natutong makontento sa mga bagay na meron na sa kanila. Palagi pa rin silang naghahabol ng dagdag na kayamanan. Hindi ko naman nilalahat, pero ito talaga ang masakit na katotohanan. Ano ang pipiliin mo? Pahalagahan ang maliit na bagay na nakamit mo na? O may marami kang nahawakan, pero pakiramdam mo ay kulang pa? Hindi ko naman sinasabi na kailangan mong maging mayaman para maging masaya. Ibig kong sabihin, ilagay mo ang iyong sarili sa tamang posisyon na kahit walang-wala ka, ay nakakaramdam ka pa rin ng kasiyahan. Yan lang naman ang hinahangad natin, di ba? Ang maging masaya. Always feel that you are blessed. Because you are really blessed. Number 3, magpakatotoo ka. Ilang beses ko na itong sinasabi sa mga videos na ina-upload ko.
Pero marami pa rin individual ang nagtatago sa likod ng kanilang pagkatao. Naniniwala sila na kapag umaasta silang ganito o umaasta silang ganyan, marami na raw ang magmamahal sa kanila. Oo, marami nga. Maraming peking tao ang maa-attract mo. Kasi pinipeke mo ang sarili mo. Real people recognize real people. So if you're fake, what do you expect? That's the sad truth. The truth cuts deep. You'll never attract the right people by being someone you're not. Tanggapin mo ang sarili mo. Tanggapin mo ang tunay mong pagkatao upang madali ka ring matanggap ng ibang tao. Unawain mo ang sarili mo upang maunawaan ka rin ng iba. Dahil sa lipunang puno ng pandidikta, isang malaking tagumpay na ang hindi pagsunod sa kanila. Sundin mo ang utos ng puso't isip mo. Lakasan mo ang iyong loob na ipakita ang tunay mong pagkatao. Number 4, makakaya mo yan. Alam kong nag-aalinlangan ka kung makakaya mo ba ang problema mo o hindi. Dahil sa pag-aalinlangan na yan, wala ka na ring ginawa. Palagi mo kasing iniisip na hindi mo kaya. Kapag iisipin mong hindi mo kaya, talo ka na kagad. Tingnan mo ang mga matagumpay na tao. Nagsisimula sila sa wala. Pero nagtatapos sila sa meron. Bakit? Dahil iniisip nila palagi na kaya nilang baguhin ang kanilang buhay. Na kaya nilang banggain ang kahit anumang pagsubok. Na ang iniisip nila ay magkakatotoo. At nagkakatotoo nga. If you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Bumangon ka at sabihin mo, kaya ko to. Talagang kaya mo. Paniwalaan mo ang salitang yan. Ikapit mo ang salitang yan sa buhay mo. May pangarap ka, di ba? Pagplanuhan mo ng maayos. Trabahuhin mo. Gawin mo ang lahat upang makamit mo. Number 5, magpakabait ka. That's the greatest power you have. Lahat ng taong mabait ay nananalo sa buhay. Hindi lang ito nangyayari sa TV. Kaya't huwag mong tapak-tapakan ng ibang tao. Hindi dahil mabait kang tao, ay mahina ka na sa mundong to. Takot ka bang magpakabait dahil iniisip mo na tapak-tapakan ka lang nila? Ang kabaitang ipinapakita mo sa mundo ay nakikita rin ng Diyos. Siya ang gaganti sa ipinakita mong kabaitan sa lahat. Mas lalo kanyang iaangat sa buhay. Paano kung may masamang tao na sumasawsaw sa buhay mo? Papatulan mo ba sila? Ito lang ang may papayo ko sa'yo. Huwag mong kolektahin ang negatibo nilang enerhiya. Bakit? Ikaw ang masisira niyan. If you are kind, you will also meet kind people. Positive attracts positive. Number 6, isipin mo na may pagpapala at aral kang napupulot. Dalawa lang naman ang hatid ng ating problema. Pagkatapos ng matinding problema, may darating na magandang pagpapala. Kung wala ka namang pagpapalang natanggap, may aral ka namang makukuha sa problemang yon. O hindi ba't panalo ka pa rin sa huli? Lahat naman tayo ay nakakaranas ng matinding kahirapan sa buhay. Iba't ibang uri ng paghihirap. Take note, lahat tayo, hindi lang ikaw. Pero dalawa lang ang pagpipilian mo sa buhay. Susuko ka na lang ba? O lalaban ka pa? Ang mga taong madaling sumuko sa buhay ay ang mga taong hindi nakakaintindi kung ano ang kahulugan ng buhay. Ang mga taong patuloy na lumalaban kahit nahihirapan na ay palaging naniniwala na may pag-asa pa sila hanggat sila'y humihinga pa. Alin ka sa dalawang taong yan? Ikaw ba'y madaling sumuko? O ikaw ba yung palaban? Marami kang matutunan sa mga kahirapan na dinanas mo. Magagamit mo yan sa hinaharap. Dumating ang problemang yan para patatagin ka. Para mas lalo kang magsikap. Para mas maintindihan mo kung paano patakbuhin ang iyong buhay. Para malaman mo rin na may dahilan ang lahat ng to. Number 7, magtatagumpay ka. Maniwala ka na magtatagumpay ka. Paano ka mananalo sa laban mo kung sa isipan mo pa lang ay talo ka na? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Ang taong nakikita mo ay puno ng pasa sa buhay. Pero bumabangon pa rin siya. Maraming pinagdadaanan ng taong yan. Pero patuloy pa rin siyang humihinga. Patuloy pa rin siyang lumalaban. Lahat ng magagandang bagay ay mapupunta sa'yo kung magpapatuloy ka lang. Labing-dalawang katangian ng mga taong determinado. Anong matutunan natin sa kanila? Yan ang pag-uusapan natin sa video ito.
Alam ko na may layunin o goal ka sa buhay. Pero ano na ngayon? Ang susunod mong hakbang ay gawin mo na ang mga goal mo. Pero hindi mo ito makukuha kagad. Okay? Maraming hamon na haharapin mo. May mga social gathering na hindi mo mapupuntahan. May mga gala sa weekend na hindi mo mapaglaanan ng oras. At marami pang bagay na kailangan mong baliwalain para lang sa goal mo. Ganyan kahirap kapag may goal ka. Ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo bang isakripisyo ang ibang bagay para lang sa goal mo? Kayanin mo. Okay? Hindi naman imposibleng magtagumpay. Marami na nga nagtagumpay kahit mas marami pa silang pagsubok kaysa sa atin. Pero paano nalampasan ng ibang tao ang kanilang mga hadlang? Determinado sila. Ang determinasyon ang nagtutulak sa'yo na bumangon sa kama kahit inaantok ka pa. Yan lang ang isa sa mga kaibahan ng mga taong matagumpay at sa mga hindi. Determinasyon. Sana ay malampasan natin ang mga hadlang sa ating tagumpay gamit ang 12 katangiang ito na ibinabahagi ng mga taong determinado sa buhay. Number 1, nakapokus sila sa goal. Kung nakapokus sila sa kanilang goal, dapat tayo rin. Araw-araw, may mga gawain tayo na dapat tapusin. Dahil sa mga gawain natin yon, nakakalimutan na natin o hindi natin nabibigyan ng oras ang layunin natin na mas importante pa sa mga nagdadagsaang gawain. Kaya focus lang tayo sa goal natin. Siyempre, palaging may mga hamon sa buhay. Natural lang yan. Kapag nalampasan mo na ang unang hamon, may panibago na naman. Hindi yan matatapos. Real talk yan. Pero kung palagi kang nakapokus sa hamon ng buhay, sa mga negatibong kinakaharap mo, maaaring maliligaw ka ng landas. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na mag-focus tayo sa ating mga layunin. Short term man yan o long term. Huwag kang kabahan sa mga pagsubok na meron ka ngayon. Ibalik mo ang tamang focus mo. Don't get focused on one narrow point of view of something. Kasi kung nakatutok ka lamang sa isang bahagi ng kabuuan, baka may mahalagang bagay kang hindi mapansin. Ibig kong sabihin, ang mga pagsubok, mga hamon, mga problema sa buhay natin ay bahagi lang yan ng tagumpay. Mag-focus ka pa rin sa tagumpay. Mag-focus ka pa rin sa goal mo. Number 2, hindi sila takot mabigo. Kung hindi sila natatakot mabigo, dapat tayo rin. Pero alam kong nakakatakot. Minsan hindi natin makontrol ang emosyon natin. Halimbawa, gusto mong magnegosyo. Hindi mo pa nga nasimulan, naiisip mo na kagad ang kabiguan. Ang takot sa pagkatalo o pagkabigo ay isa sa mga mas karaniwang takot ng mga tao. Natatakot tayo na kung mabibigo tayo, maiisip natin na hindi natin deserve ang mga magagandang bagay sa buhay. Pero hindi totoo ang mga iniisip mo. Ang pagkabigo ay hindi maiiwasan. Pero hindi yan ang katapusan mo. Ibahin mo ang iyong pananaw. Kung natatakot kang mabigo, hindi ka na rin susubok. Kapag wala kang gagawin, hindi ka na rin magtatagumpay. Naging kabiguan lang ito kung wala kang matutunan mula rito. Di ba? Mas marami pa nga tayong natutunan mula sa pagkabigo kaysa sa tagumpay. Failure makes you human. Nang dahil sa kabiguan, mas lalo kang tumibay at nakapokus. Ang kabiguan ang nagtuturo sa'yo kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi. Nireject ka nila kasi kailangan mo pang mag-improve. Nawalan ka ng pera dahil mali ang paghawak mo dito. Naligaw ka ng landas dahil sa mga ginagawa mong hindi mabuti. Ibig sabihin, may matutunan ka sa kabiguan. Number 3, hindi nila ikinumpara ang buhay nila sa iba. Kung hindi nila kinumpara ang sarili nila sa iba, huwag rin natin gawin para magtagumpay rin tayo at maging masaya. Lalo na ngayon na may social media na, mas naging madali na ang pagkukumparahan. Marami ang nagpo-post ng mga happy moments, achievements, success stories, at akala mo, ayun lang. Akala mo ang swerte nila sa buhay. Pero isa ako sa mga taong hindi naniniwala sa swerte. Okay? Anyway, sa kakatingin natin sa kanilang buhay, malulugmok tayo. Dahil akala natin, tayo lang ang palaging nagkakamali at palaging nabibigo. Ang progreso sa buhay ay hindi naman nasusukat kung sino ang nasa tuktok, kundi laban ito sa sarili mo. Ibig sabihin, higitan mo ang iyong kahapon. Ano man ang iyong hangarin, palaging merong isang tao sa mundo na mas matalino pa sa'yo, mas mabilis, o mas may kasanayan kaysa sa'yo. Ang pag-iwas sa pagkukumpara ay nangangahulugang pag-iwas sa walang katapusang pagkadismaya. Number 4, nakapokus sila sa mga bagay na kaya nilang kontrolin. Ganun din ang gawin natin. Ang panahon, ang iyong paligid, ang asal ng kapitbahay mo, o ang opinyon ng mga tao, lalo na sa mga taong hindi mo kilala,
lahat ng yan ay hindi mo makukontrol. Nagsasayang ka lang ng oras kung pilit mong kontrolin ang mga bagay na hindi mo makukontrol. Kahit anong gawin mo, may darating na bagyo. Kahit anong gawin mo, may toxic pa rin kapitbahay. Kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sila sa'yo. Ang isang taong may mataas na determinasyon ay nauunawaan nila na ang tanging bagay na dapat pagtuunan ng pansin ay ang mga bagay na kaya nilang kontrolin. Nakapokus sila sa kanilang effort, sa mga salitang binibigkas nila, sa kanilang pananaw sa mga pangyayari, at ang kanilang kilos. Kung pinagpokusan mo ang mga bagay na hindi mo makukontrol, sayang lang ang lakas mo. Basically, the only thing you can control is how you choose to deal with life. The rest, forget about it. Since it's absolutely out of your hands, and trying to control it will only get you frustrated and miserable. Number 5, kontrolado nila ang kanilang sarili. Kapag may mga taong naninira sa atin o tayo'y nasaktan, madali lang magalit at may tatanong pa natin, bakit ito nangyayari sa akin? Sinasabi natin yan na para bang tayo lang ang malas na tao na nabuhay sa mundong ito. Ang hindi natin nakikita ay hindi tayo kailangang maging biktima ng mga pangyayaring ito. Our reactions to situations are not dictated by the situations themselves, but by us. Meron tayong pagpipilian kung paano natin gustong harapin ang ilang mga sitwasyon. Kung may duda sila na hindi natin makakamit ang ating mga layunin, kahit tayo'y madi-discourage, maaari pa rin nating piliin na magpatuloy at ipagpatuloy ang ating progreso. Ang mga taong may mataas na determinasyon ay binabalanse nila ang kanilang nararamdaman upang palakasin ang kanilang pagnanais na magpatuloy. Number 6, ginagawa nila ito para sa sarili nila. Ibig kong sabihin, hindi nila ginagawa ang goal nila para magpa-impress. Madalas tayong naapektuhan sa opinyon ng iba. Ang kanilang mga pagdududa sa ating kakayahan ay nagiging hadlang sa ating isipan at pumipigil sa atin na sundan ang ating passion. Ngunit ang paggawa ng mga bagay para lamang mapahanga ang iba ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kasiyahan sa buhay mo. Kung may gusto kang gawin, basta't hindi lang masama, gawin mo. Huwag kang magpapaapekto sa sinasabi ng ibang tao. Number 7, grateful sila sa buhay. Ang tanong, grateful ka ba? Kahit gaano pa kahirap ang mga araw, laging merong bagay na dapat ipagpasalamat. Ang problema ngayon ay maaaring maging mahalagang aral bukas. Ang ganitong karunungan ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa mga pagkakamali, pagkukulang, at hirap. At marami pa ang darating sa buhay mo patungo sa tagumpay. Kaya't ang mga taong may mataas na determinasyon ay laging nagpapasalamat para sa kanilang mga tagumpay. At kung ano ang meron sila, hindi mo masyadong mapapansin ang mga hamon sa buhay kung maglalaan ka ng oras upang pahalagahan kung gaano nakalayo ang narating mo ngayon. Number 8, kumilos pa rin sila sa kabila ng kanilang nararamdaman. Kahit pagod na sila, patuloy pa rin nilang ginagawa ang kanilang layunin sa buhay. Pero hindi naman ibig sabihin na sagarin mo. Magpahinga ka muna at balik na ulit sa trabaho. Number 9, nagpakatatag sila. Dapat matatag rin tayo. Totoo na nakaka-discourage ang pagkabigo at hirap ng buhay. Minsan negatibo ng ating pag-iisip. Iniisip natin na hindi natin kayang kamtin ang gusto natin. Nawawala na tayo ng gana dahil sa mga nangyayaring nakakadismaya. Pero ang ginagawa ng mga taong may mataas na determinasyon na hindi ginagawa ng iba ay bumangon silang muli. Sinubukan nila ulit. Dapat ganyan tayo katatag. Basta tayo nabubuhay at humihinga pa, may pagkakataon pa tayo na makamit ang tagumpay. Natural lang na magkakaproblema tayo, magdurusa at makaka-recover na naman. You get the good and the bad as a package. Unfortunately, some folks will have more than others to deal with. Over my lifetime, I've tried to think positively. When it was hard, just getting by one day at a time. Don't allow yourself to fester. Look to the freedom of the heart. It needs to be learned at first. We learn the most by experience. We need courage and kindness to ourselves. Number 10, hindi sila nagdadahilan. Ito ang napapansin natin sa ating sarili, di ba? Kapag may nangyayaring hindi natin gusto, hindi natin kayang tanggapin. Idadaan muna natin sa pagdadahilan at paninisi. We don't take responsibility. Maaaring maraming dahilan kung bakit wala kang progreso sa iyong mga layunin. Minsan nawawala ang motibasyon mo. Minsan mawawalan ka ng gana dahil sa tagal ng proseso. Wala ka pang sapat na kasanayan. Ito ay mga dahilan na wala sa bokabularyo ng isang taong may mataas na determinasyon. Kapag may goal ka, mahalagang tandaan na ikaw ang pumili nito. Huwag ka nang magdadahilan.
A highly determined person doesn't blame others for imposing such an impossible goal on them. They take responsibility for their actions. Kontrolado nila ang kanilang sarili upang manatili silang responsable sa kanilang mga desisyon kung ano ang gagawin o hindi gagawin. Ang pagdadahilan ay isang katangian ng isang tao na hindi ko gusto. Pero ito rin ang pinaka-common, perhaps depending on culture. But where I live, syempre sa Pilipinas, it is very common to complain and people tend to make excuses for themselves. Most people do it without thinking or an awareness of the damage it causes on their personal growth. That person who always makes excuses is trapped in their own mindset and limited potential. Number 11, nag-iisip sila ng mabuti. Kapag ang isang taong may mataas na determinasyon ay nagtatakda ng layunin para sa kanilang sarili, hindi nila ito ginagawa ng walang pag-iisip. Pinag-iisipan nila yun ng mabuti at inaaksyonan. But the downside is, not everyone is like that. And if you are dependent on other people, that can eat your nerves. So you create backup plans in case things might go wrong, which they sometimes do. Number 12, hindi sila nawawala ng pag-asa. Gumawa ka ng desisyon at higpitan mo ang iyong pag-asa na magtatagumpay ka sa mga desisyon mo. Be optimistic about your actions that it will become a prosperous one. Ignore some perceptions or odds against you over something and go ahead to do it and believe that things will be better off. Kung may goal ka, hindi ka dapat agad magpapa-apekto sa mga nakapaghihinang problema. May mga sitwasyon na walang katiyakan, but keep holding on even when everything around tends to prove impossibility. But believe your instincts against all those predictions.